Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Sa unang sinag ng araw sa Jerusalem, bumalot ang gintong liwanag sa mga bato ng lumang lungsod. Ang mga kalye nito, puno ng mga yapak ng mga peregrino, ay tila nagsasabi ng libu-libong kwento. Ngunit walang anuman sa lungsod ang humahatak ng mas malalim na damdamin kaysa sa gintong tarangkahan, ang pintuang nakasara sa loob ng maraming siglo. Sa likod ng mga bakal nitong harang ay naroon ang mga lihim na nagpapatibok sa puso ng pananampalataya. Ang unang karakter sa ating kwento ay si Elias, isang kabataang manunulat mula sa Pilipinas na naglalakbay sa Jerusalem para sa pananaliksik. Sa kanyang dalang notebook at kamera, nais niyang maunawaan kung bakit ang gintong tarangkahan ay tila hinuhubog ang pananampalataya ng maraming tao. Pagdating niya sa harap ng tarangkahan, huminga siya ng malalim. Ang tahimik pero para bang nagsasalita, bulong niya sa sarili. Ang init ng araw ay bumalot sa kanya, ngunit mas ramdam niya ang bigat ng presensyang espiritual. Lumapit siya sa isang lokal na gabay, si Rafi, na tila abala sa pag-aayos ng mga kagamitan para sa mga turista. "Patawad, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang kwento sa likod ng tarangkahan?" tanong ni Elias. Ngumiti si Rafi, baka sa mukha nito ang pagmamalaki sa kanyang kaalaman. Hindi lang ito isang tarangkahan. Ito ay tulay ng nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Ang bawat bato nito ay puno ng mga panalangin. Nagpatuloy si Rafi habang nililingon ang tarangkahan. May mga nagsasabi na ang pintuan ay sadyang isinara upang harangan ang katuparan ng mga propesya. Sa Judaismo, dito darating ang Mesyas. Sa Kristyanismo, ito ang daraanan ni Jesus sa kanyang pagbabalik. At sa Islam, ito ang magiging bahagi ng araw ng paghuhukom. Habang nakikinig si Elias, naramdaman niyang parang may kakaiba sa paligid. Ang hangin ay tila bumigat, at ang katahimikan ay nagbigay daan sa tunog ng isang awit mula sa malayo. Napatingin siya sa tarangkahan, at tila may isang matandang lalaki na nakatayo malapit dito, nakatingin sa kawalan. "Rafi, sino yung matanda?" tanong niya, ngunit paglingon niya ulit, wala na ito. "Anong matanda?" tanong ni Rafi, halatang nagtataka. "Wala akong nakita." Isinulat ni Elias ang kanyang nakita sa notebook, ngunit hindi niya maipaliwanag ang naramdaman niya. Isang misteryo ang tila naghihintay na mabuksan, isa sa mga ito ay ang damdaming konektado siya sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanya. Habang papalapit ang gabi, nagpasya si Elias na bumalik sa kanyang tinutuluyan. Ngunit sa kanyang paglalakad pa uwi, nakasalubong niya ang isang grupo ng mga peregrino na tila may sinusundan na landas ng liwanag. Napasama siya sa kanila at narinig niya ang kanilang mga kwento. Isa sa mga peregrino, si Miriam, ay nagkwento tungkol sa kanyang panaginip. "Sa panaginip ko, nakita ko ang tarangkahan na bumukas, at isang malakas na liwanag ang bumalot sa mundo. Narinig ko ang boses na nagsabing maghintay dahil ang pangako ay darating. Parang imposible mangyari yon," sabi ng isa pa. "Napakatagal na itong nakasara at walang sinuman ang makakabukas nito." Ngunit sa kabila ng kanilang pag-aalinlangan, may kakaibang pag-asa ang nararamdaman ng bawat isa. At si Elias, bagamat bago lamang sa lugar, ay hindi maitatanggi ang kakaibang koneksyon na nadarama niya. Sa pagtatapos ng araw, humarap si Elias sa tarangkahan sa huling pagkakataon. Ang mga bituin ay nagniningning sa kalangitan, at tila ang tarangkahan ay mas buhay sa ilalim ng kanilang liwanag. Humakbang siya palapit at nagtanong sa sarili, ano kaya ang kwento ng bawat batong ito? Sino ang mga taong dumaan dito noon? At anong sikreto ang naghihintay sa likod ng mga selyadong arko nito? Hindi niya alam na ang kanyang simpleng pagbisita ay magiging simula ng isang paglalakbay na magbabago sa kanyang pananaw sa pananampalataya, kasaysayan, at sa sarili niyang hinaharap. Sa liwanag ng umaga, nagpatuloy si Elias sa kanyang pananaliksik. Bumalik siya sa tarangkahan, ngunit sa pagkakataong ito, armado na siya ng mga tala mula sa kanyang ginawang pagbabasa noong gabi. Sa pagitan ng mga pahina ng kanyang notebook, ang pangalan ni Sultan Suleiman ay paulit-ulit na nababanggit bilang ang taong nagpasara sa gintong tarangkahan noong ika-16 na siglo. Ngunit bakit? Ano ang layunin niya? Habang nasa isang maliit na aklatan sa Jerusalem, nakilala ni Elias ang isang historian na si Professor Yara, isang eksperto sa kasaysayan ng Ottoman Empire. Isang babae sa kanyang mga huling 50, si Professor Yara ay kilala sa kanyang malalim na kaalaman sa relihiyosong kasaysayan at politika.
Professor, maaari po bang magtanong tungkol sa desisyon ni Sultan Suleiman na isara ang tarangkahan? Tanong ni Elias habang inilalabas ang kanyang notebook. Ngumiti si Yara at sumandal sa kanyang upuan. Ang kwento ni Sultan Suleiman ay hindi lamang kwento ng kapangyarihan. Ito rin ay isang kwento ng takot at pananampalataya. Ayon sa kasaysayan, pinasara niya ang tarangkahan dahil sa propesya. Sa Hudaismo at Kristyanismo, ang tarangkahan na ito ay daraanan ng Mesyas o ni Jesus sa pagbabalik. Sa pananaw ng isang makapangyarihang pinuno tulad ni Suleiman, ito'y isang banta sa kanyang pamumuno. Natatakot siya sa katuparan ng propesya, tanong ni Elias, halatang naguguluhan. Sa isang banda, sagot ni Yara. Ngunit huwag nating kalimutan na siya rin ay isang taong may malalim na espiritualidad. Sa Islam, ang tarangkahan ay may sariling kahalagahan. Ang kanyang desisyon na magtayo ng sementeryo sa harap ng tarangkahan ay may simbolismo rin, isang paraan upang harangan ang sinuman, kahit isang mesyas, mula sa pagdaan. Nagpatuloy si Yara sa pagpapaliwanag, inilalarawan ang ingranding proyekto ni Suleiman na palibutan ang lumang lungsod ng mga pader, kabilang ang pagpapatibay sa gintong tarangkahan. Isipin mo, Elias, ang bawat bato na ginamit dito ay may kwento. Para kay Suleiman, ang pagsisiguro ng lungsod ay isang paraan upang protektahan ang banal na sentro ng tatlong relihiyon. Ngunit ang pagsasara ng tarangkahan, isa itong simbolo ng kanyang takot at kontrol. Habang bumalik si Elias sa tarangkahan, nag-isip siya tungkol sa mga intensyon ni Sultan Suleiman. Nakita niya si Rafi na nakaupo malapit sa isang tindahan ng tsaa. Lumapit siya upang magtanong muli. Rafi, may alam ka ba tungkol kay Sultan Suleiman? Tanong ni Elias habang umiinom ng tsaa. Ah, si Suleiman, sabi ni Rafi na tila may kaunting galak sa pag-usapan ang makasaysayang pinuno. Isa siyang henyo at leader na nagtatag ng maraming mga gusali sa Jerusalem. Ngunit ang pagsasara ng tarangkahan, iyon ang pinakakontrobersyal niyang desisyon. Alam mo ba kung bakit niya itinayo ang sementeryo sa harap nito? Tumango si Elias, ngunit gusto niyang marinig ang sagot ni Rafi. Bakit? Naniniwala siya na walang mesyas ang makakatawid sa lugar na iyon dahil ayon sa tradisyon ng Hudaismo, ang pakikipag-ugnayan sa mga puntod ay nagdadala ng karumihan. Ito'y isang estratehikong hakbang para sa kanyang kapangyarihan at paniniwala. Biglang nagkaroon ng ideya si Elias. Ngunit bakit hindi niya ito giniba kung gayon? Kung gusto niyang burahin ang tarangkahan, bakit hindi niya ginawa yon? Napangiti si Rafai. Ah, iyan ang misteryo. Marahil kahit si Sultan Suleiman ay hindi kayang baliwalain ang espiritual na bigat ng tarangkahan. Sa kanyang puso, maaaring alam niyang ang tarangkahan ay higit pa sa isang istruktura, ito'y simbolo ng pangako. Kinagabihan, bumalik si Elias sa kanyang tinutuluyan. Binuksan niya ang kanyang laptop at sinimulan ang pagsulat tungkol kay Sultan Suleiman. Habang nagtatype, tila naririnig niya ang boses ng historian na si Yara at ang matalinhagang kwento ni Rafi. Ngunit habang siya ay nagsusulat, tila nagbago ang ihip ng hangin. May narinig siyang tunog ng paghampas ng hangin sa bintana. Lumabas siya sa balkonahe at tumingin sa direksyon ng lumang lungsod. Sa di kalayuan, para bang ang gintong tarangkahan ay nagniningning sa ilalim ng buwan, at sa isang iglap, tila nakita niya muli ang matandang lalaki mula noong unang araw. Ang lalaki ay nakatayo sa harap ng tarangkahan, nakatingin sa kawalan. Hindi alam ni Elias na ang kanyang simpleng tanong tungkol sa desisyon ni Sultan Suleiman ay magdadala sa kanya ng mas malalim na pag-unawa tungkol sa espiritualidad, kasaysayan, at pananampalataya. Habang nagsasara ang kabanatang ito, naging malinaw na ang tarangkahan ay hindi lamang nakasara dahil sa isang estratehikong desisyon, kundi dahil ito ay nagtatago ng mas malalim na layunin, isang layunin na patuloy na bumabalot sa kasaysayan ng Jerusalem. Sa sumunod na araw, nagising si Elias na puno ng kuryosidad. Ang mga pahiwatig mula kay Sultan Suleiman ay tila nagbukas ng mas malalim na tanong, ano nga ba ang sinasabing mga propesya tungkol sa gintong tarangkahan? Bakit ito naugnay sa napakaraming pananampalataya? Habang naglalakad patungo sa tarangkahan, nadaanan niya ang isang maliit na tindahan ng mga libro at relihiyosong dokumento. Napansin niya ang isang matandang babae na nagbabantay. Sa likod nito ay ang mga naka-frame na bersikulo mula sa iba't ibang banal na aklat. Agad siyang pumasok at nagtanong, "Mayroon ba kayong impormasyon tungkol sa mga propesya ng gintong tarangkahan?" Tanong ni Elias, hawak-hawak ang kanyang notebook. Ang matanda, na pinangalan ng Sara, ay tumingin sa kanya na may ngiti ngunit may misteryo rin sa mga mata nito.
Ang tarangkahang iyon. Napakarami ng sinabi tungkol dito, ngunit higit pa ang hindi nasabi. Alin sa mga propesya ang gusto mong malaman? Lahat, sagot ni Elias. Ang anumang makakatulong upang maunawaan ang koneksyon nito sa tatlong relihiyon. Ngumiti si Sarah at kumuha ng isang lumang aklat mula sa estante. Narito ang awit 24, 7 tandang bawas 1-0, sabi niya habang binubuksan ang pahina. Sa Kristyanismo, ito ay itinuturing na isang patunay na ang hari ng kaluwalhatian ay babalik at daraan sa tarangkahang iyon. Binasa ni Elias ng malakas ang nakasulat. Itaas ninyo ang inyong mga ulo, mga pintuang daan, at kayo'y mag-angat, mga walang hanggang pintuan, upang ang hari ng kaluwalhatian ay makapasok. Tila napakalinaw nito, sabi niya. Ito'y tila tumutukoy sa pagbabalik ni Jesus. Pagkatapos, itinuro ni Sarah ang isa pang dokumento, mula naman sa aklat ni Ezekiel. Ngunit hindi lang iyon. Sa Ezekiel 44:2, sinasabing ang tarangkahan ay mananatiling sarado dahil ang Panginoon ng Israel ay dumaan dito. Binasa ni Elias ang talata. Ang pintuang ito ay mananatiling sarado, hindi ito bubuksan, at walang sinumang papasok dito, sapagkat ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ay pumasok dito. Kung ganito, sabi ni Elias, tila hindi na ito muling magbubukas. Ngunit paano ito magkakaugnay sa Judasmo at Islam? Tumango si Sarah. Ang mga Hudyo ay naniniwala na sa tarangkahang ito daraan ang Mesyas, magdadala ng kapayapaan at hustisya. Para sa mga Muslim, ito ay malapit sa Dome of the Rock at nagiging bahagi ng araw ng paghuhukom, kung kailan haharap ang lahat sa banal na paghuhusga. Habang tumutunog ang mga salaysay, naramdaman ni Elias ang lalim ng misteryo ng tarangkahan. Bumalik siya sa tarangkahan upang magnilay at umupo sa lilim ng puno na malapit dito. Sa katahimikan, nakilala niya si Yosef, isang imam mula sa kalapit na moske, na tila napansin ang kanyang malalim na iniisip. Iniisip mo ang tarangkahan? Tanong ni Yosef habang naupo sa tabi niya. Ako man, palagi kong iniisip iyon. Para sa amin, ito'y tanda ng banal na awa at paghuhusga. Naniniwala po ba kayo na mangyayari ang mga propesya na naugnay dito? Tanong ni Elias. Tumawa ng mahina si Yosef, ngunit may malalim na pananampalataya sa kanyang tingin. Ang propesya ay hindi dapat madaliin. Ang oras ng Diyos ay hindi tulad ng sa tao. Ngunit habang ito'y hinihintay, tayo ay naghahanda. Ang tarangkahan ay paalala sa atin na ang paghihintay ay bahagi ng pananampalataya. Habang bumabalik sa kanyang tinutuluyan, nagpatuloy si Elias sa pagninilay. Sa isang banda, ang mga propesya ay tila abstrakto, ngunit sa bawat kwento, naramdaman niyang nagkakaroon ng mas malinaw na koneksyon ang lahat. Subalit sa kabila ng kanyang interes, isang tanong ang tumatak sa kanya, bakit tila lahat ng propesya ay nakapako sa isang tarangkahang nakasara? Ano ang hindi ko pa nakikita? Kinagabihan, habang sinusulat ni Elias ang kanyang mga natuklasan, muli niyang naalala ang matandang lalaking nakita niya sa harap ng tarangkahan. Sinubukan niyang alalahanin ang mukha nito. Sa kanyang isipan, ang lalaki ay tila bahagi ng mas malaking kwento, isang kwento na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Sa sandaling iyon, narinig niya ang tunog ng malalakas na kampana mula sa simbahan malapit sa kanyang tinutuluyan. Napatingin siya sa bintana, at sa di kalayuan, nakita niya ang tarangkahan, na tila bumabalot sa isang kakaibang liwanag. Ang kabanatang ito ay nagtatapos sa damdaming unti-unting umuusbong sa puso ni Elias, na ang gintong tarangkahan ay hindi lamang isang lugar ng propesya, kundi isang paanyaya na tuklasin ang misteryo ng pananampalataya, at marahil, tuklasin ang kanyang sarili. Ang umaga ay nagsimula sa isang masiglang sigla sa paligid ng lumang lungsod. Habang naglalakad si Elias patungo sa gintong tarangkahan, napansin niyang maraming tao ang nagtitipon sa lugar, mga peregrino mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang iba'y nagdadala ng kanilang mga panalangin sa papel, ang iba'y tahimik na nagdarasal sa lilim ng mga pader. Sa kabila ng kasimplihan ng lugar, ang enerhiya nito ay tila sumasabog ng kasaysayan at pananampalataya. Ang daming tao, bulong ni Elias sa sarili. Lumapit siya sa isang grupo ng mga turista, at nagkunwaring isa rin siyang karaniwang manlalakbay. Ngunit ang kanyang tunay na intensyon ay alamin ang kanilang mga kwentong maaaring magbigay liwanag sa malalim na simbolismo ng tarangkahan. Ang unang peregrinong nakausap niya ay si Miriam, isang ginang na nasa kanyang 6 na pula. Tahimik itong nakaupo malapit sa tarangkahan, tangan ang isang rosaryo. Nang lumapit si Elias, umiti ito at nagpakilala.
Isa ka ring peregrino, tanong ni Miriam habang nag-aayos ng kanyang scarf. Sa isang paraan, sagot ni Elias. Gusto kong malaman kung bakit napakaraming tao ang naakit sa tarangkahang ito. Ngumiti si Miriam at itinuro ang tarangkahan. Sa panaginip ko, nakita kong bumukas ito. Ang liwanag na nagmumula sa loob ay hindi mailarawan ng salita. Narinig ko ang isang tinig na nagsabi, ang kaluwalhatian ng Panginoon ay darating sa tamang panahon. Mula noon, naramdaman kong kailangan kong pumunta dito. Hindi maitatanggi ni Elias ang tapat na pananampalataya ni Miriam. Ngunit paano kung hindi ito mangyari sa ating panahon? Tanong niya, sinusubok ang pananampalataya ng ginang. Hindi iyon mahalaga, sagot ni Miriam. Ang mahalaga ay naghihintay ako. Ang paghihintay ay bahagi ng pananampalataya. Habang naglalakad pa si Elias, napansin niya ang isang batang babae, si Amal, na tila nagmamasid mula sa isang sulok. Hindi ito mukhang turista, ang kanyang simpleng pananamit at palinalinga ay tila nagpapahiwatig na siya'y lokal. Lumapit siya sa bata at maingat na nagtanong, anong ginagawa mo rito? Hinahanap ko ang aking lola, sagot ni Amal ng may kaba. Napansin ni Elias ang lungkot sa kanyang mga mata. Bakit siya nandito? Palagi niyang sinasabi na ang tarangkahan ay may mga lihim na kailangan niyang malaman. Sabi niya, may koneksyon kami rito dahil sa aming lahi. Ngunit hindi ko maintindihan. Habang tinutulungan ni Elias si Amal hanapin ang lola nito, nakarinig sila ng mahina, ngunit malinaw na boses ng isang matanda na nagdarasal sa tabi ng tarangkahan. Doon nila nakita si Zohar, ang lola ni Amal, na tila nalulunod sa malalim na panalangin. Lola, bakit ka nandito ulit? Tanong ni Amal, halatang sanay na sa ganitong sitwasyon. Tumingin si Zohar kay Elias. Ikaw ba ang nagdala ng aking apo? Tanong nito habang iniabot ang kamay sa kanya. Opo, sagot ni Elias, bahagyang naiilang. Mukhang marami po kayong alam tungkol sa tarangkahan. Ngumiti si Zohar at tila nabuhayan ng diwa. Alam mo ba, Elias, na ang mga henerasyon ng aking pamilya ay naghintay ng katuparan ng mga propesya tungkol dito? Ang mga kwento ng aming mga ninuno ay laging nauwi sa tarangkahang ito. Sa Hudaismo, sinasabing dito daraan ang Mesyas upang ibalik ang hustisya at kapayapaan. Tahimik na nakinig si Elias, habang si Amal ay halatang nahihiya ngunit interesado rin. Ang mga panalangin ng aming pamilya ay narito pa rin. Nananatili silang nakalutang, naghihintay ng tugon, sabi ni Zohar, na tila kinakausap hindi lamang si Elias kundi pati ang tarangkahan mismo. Habang nagpapatuloy ang kanilang usapan, biglang may dumating na grupo ng mga Kristiyanong peregrino na umaawit ng isang himno. Ang kanilang boses ay naghalo sa tahimik na dasal ni Zohar, at sa di malamang dahilan, naramdaman ni Elias ang kakaibang kilabot. Parang ang lugar ay biglang napuno ng isang presensya na hindi niya maipaliwanag. Isa sa mga peregrino, si Lucas, ang lumapit kay Elias. Ikaw ba ang manunulat na tinutukoy nila? Nagulat si Elias. Paano mo nalaman? Sinabi sa akin ni Padre Raul, sabi ni Lucas habang inabot ang isang maliit na krus. May iniwan siyang mensahe para sa iyo. Ang sabi niya, ang tarangkahan ay paalala na ang panalangin ng tao ay tumatagos sa langit. Sa pagtatapos ng araw, bumalik si Elias sa kanyang tinutuluyan. Ang kanyang notebook ay puno ng mga kwento ng mga peregrino, ang mga panaginip ni Miriam, ang masalimuot na kasaysayan ni Zohar, at ang misteryosong mensahe mula kay Lucas. Habang sinusulat niya ang lahat, naramdaman niya ang isang bagong sigla. Hindi lamang ito tungkol sa mga propesya o kasaysayan. Ang gintong tarangkahan ay tila nagiging salamin ng pag-asa at pananampalataya ng bawat taong dumadalaw dito. Sa kabila ng kanyang pagod, nagpasya si Elias na bumalik muli sa tarangkahan sa gabing iyon. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, tumayo siya sa harap ng tarangkahan. Kung talagang may mga lihim kang itinatago, bulong niya, hindi ako titigil hanggat hindi ko natutuklasan ang mga ito. Sa ilalim ng mainit na araw ng tag-init, ang Jerusalem ay nabalot ng ingay ng mga negosyante at peregrino. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may isang batang Hudyo na nagngangalang Samuel na nagmamadaling tumakbo sa makitid na mga kalye. Bitbit niya ang isang maliit na lalagyan ng langis, sinisikap niyang makarating sa templo bago sumapit ang oras ng panalangin. Sa likod ng kanyang isipan, ang gintong tarangkahan ay tila laging naroroon, isang simbolo ng pag-asa at misteryo na nabanggit sa mga kwento ng kanyang ama. Samuel, sigaw ng isang matandang lalaki mula sa likod. Huwag mong kalimutang manalangin bago ka pumasok sa templo.
Opo, Ama, sagot ng binata habang patuloy sa kanyang pagtakbo. Si Samuel ay anak ng isang pari sa ikalawang templo, at bahagi ng kanyang tungkulin ay magdala ng mga alay sa altar. Ngunit sa araw na yon may kakaiba sa hangin. Habang papalapit siya sa templo, napansin niyang maraming tao ang nagtitipon malapit sa gintong tarangkahan. Ang kanilang mga bulong at usapan ay punong-puno ng pananabik. Darating na ba ang Mesyas? Tanong ng isa. May nakita daw na kakaibang liwanag kagabi, sagot ng isa pa. Nagtaka si Samuel at lumapit upang makinig. Isang matandang babae ang nakatayo malapit sa tarangkahan, hawak ang isang baston habang tila kinakausap ang mga tao. Ang Panginoon ay magpapadala ng kanyang Mesyas, sabi ng babae. Ang tarangkahang ito ang magsisilbing daanan ng katarungan at kapayapaan. Narinig ni Samuel ang mga kwentong ito noon pa, ngunit sa araw na yon, tila mas matindi ang damdamin ng mga tao. Para bang may nangyayari sa paligid na hindi niya maipaliwanag. Napansin niyang ang kanyang mga paa ay tila hindi na makagalaw, hinihila siya ng tarangkahan, na para bang may tinig na tumatawag sa kanya. Pagdating niya sa templo, agad niyang ibinigay ang langis sa punong pari. Ngunit kahit sa gitna ng kanyang gawain, hindi niya maalis sa isipan ang gintong tarangkahan. Sa bawat dasal na binibigkas niya, bumabalik ang imahe ng tarangkahan sa kanyang isipan. Samuel, tawag ng punong pari. Ano ang iniisip mo? Pasensya na po, guro, sagot niya. May kakaiba lang po akong nararamdaman tungkol sa tarangkahan. Para bang may mensaheng nais iparating ang Panginoon. Napansin ng punong pari ang pag-aalala sa mukha ni Samuel. Ang tarangkahan ay isang simbolo ng ating pag-asa. Sa takdang panahon, ang Panginoon ang magpapasya kung kailan ito bubuksan. Ngunit huwag kang mag-alinlangan, anak. Patuloy kang manalig. Bagamat nakatulong ang payo ng pari, nanatili pa rin ang bigat sa puso ni Samuel. Sa kanyang panaginip noong nakaraang gabi, nakita niya ang tarangkahan na bumukas, at isang napakaliwanag na liwanag ang bumalot sa buong lungsod. Narinig niya ang tinig na nagsabing, ikaw ang magiging saksi ng katuparan. Ngunit paano ito mangyayari? Isa lamang siyang simpleng binata. Kinagabihan, naglakad si Samuel papunta sa tarangkahan. Ang buwan ay mataas sa kalangitan, at ang buong lugar ay nababalot ng katahimikan. Umupo siya malapit sa mga bato ng tarangkahan at nanalangin. Panginoon, bulong niya, kung ito ang iyong kalooban, ipakita mo sa akin ang dahilan ng aking panaginip. Biglang narinig niya ang tunog ng yabag. Sa likod niya, may isang matandang lalaki na nakasuot ng balabal, may hawak na isang ilawan. Hindi ka ba natatakot na mag-isa rito sa gabi? Tanong ng lalaki. Hindi po, sagot ni Samuel, bagamat halata ang kaba sa kanyang boses. Nananalangin po ako. Umupo ang matanda sa tabi niya. Ang tarangkahang ito, sabi ng lalaki, ay nagtatago ng mga kwento na hindi pa naririnig ng maraming tao. Ang mga bato nito ay puno ng panalangin ng mga henerasyon. At ikaw, binata, ay naririto ngayon dahil tinawag ka. Tinawag? Para saan? Tanong ni Samuel, bakas ang pagtataka sa kanyang mukha. Ngumiti ang matanda at itinuro ang tarangkahan. Sa takdang panahon, ang mga tanong mo ay magkakaroon ng sagot. Ngunit ngayon, maghintay ka. Ang paghihintay ay isa ring anyo ng pananampalataya. Bago pa makapagtanong muli si Samuel, biglang nawala ang matanda, para bang nilamon ito ng hangin. Napatingin siya sa paligid, ngunit wala siyang makitang bakas ng tao. Bumalik siya sa tarangkahan at humawak sa malamig nitong mga bato. Sa mga sumunod na araw, patuloy na bumalik si Samuel sa tarangkahan. Sa bawat pagdalaw, nadarama niya ang lalim ng misteryo nito. Ang mga panaginip niya ay nagiging mas malinaw, isang imahe ng liwanag, isang boses na tinatawag siya, at isang pakiramdam ng kapayapaan na hindi niya maipaliwanag. Isang araw, habang nagdarasal siya malapit sa tarangkahan, napansin niya ang isang grupo ng mga pari na nagtuturo sa ilang kabataan. Ang kanilang usapan ay umiikot sa propesya ni Ezekiel, partikular sa tarangkahang mananatiling nakasara hanggang sa pagdating ng Panginoon. Nakakapanindig balahibo, bulong ng isang kabataang naroroon. Paano kaya kung tayo ang makakita ng katuparan ng propesyang ito? Hindi mapigilan ni Samuel ang makisali sa usapan. Naniniwala ba kayo na darating yon sa ating panahon? Walang nakakaalam, sagot ng isa sa mga pari. Ngunit ang bawat henerasyon ay nananalangin na maging saksi. Sa ngayon, ang ating tungkulin ay maghintay at maghanda. Habang natatapos ang araw, tumayo si Samuel sa harap ng gintong tarangkahan.
Ang kanyang puso ay puno ng tanong, ngunit sa kabila nito, naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. Sa kanyang pag-uwi, binigkas niya ang mga salitang narinig mula sa kanyang panaginip, ang tarangkahang ito ay daan ng kaluwalhasyan. Huwag kang matakot. Ang panahon ay darating. Hindi niya alam kung kailan, ngunit sigurado siya na ang kanyang paglalakbay ay bahagi ng mas malaking kwento, isang kwento na mag-ugnay sa nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Ang araw ay muling sumikat sa Jerusalem, binabalot ng gintong liwanag ang bawat sulok ng lumang lungsod. Ang mga pader ng gintong tarangkahan ay nagmistulang makintab, kahit na sa totoo'y patina ng panahon ang tumatakip dito. Sa paglipas ng daan-daang taon, ang tarangkahan ay nanatiling tahimik na saksi sa mga kwento ng digmaan, tagumpay, at pananampalataya. Sa kanyang muling pagbisita, nagdala si Elias ng isang bagong layunin. Sa mga araw na ginugol niya sa pakikinig sa mga kwento ng mga peregrino, napagtanto niyang hindi sapat ang mga salaysay lamang. Kailangang maunawaan niya ang pisikal na anyo ng tarangkahan, ang mga batong nagsisilbing tagapag-ingat ng kasaysayan. Nagpaalam siya kay Rafi, ang gabay na kanyang nakilala, at sinamahan siya nito papunta sa isang arkeologo na kilalang eksperto sa mga istruktura ng lumang lungsod. Si Avi, isang lalaking nasa edad 50, ay may reputasyon bilang isang dedikado ngunit misteryosong iskolar. Elias, tama ba? Tanong ni Avi habang binubuksan ang kanyang opisina, puno ng mga lumang mapa at artifact. Anong naisip mong magdala sa akin dito? Gusto kong maunawaan ang kasaysayan ng tarangkahan mula sa pananaw ng pisikal nitong anyo, sagot ni Elias. Bakit ito nananatili, kahit na napakaraming pagsubok ang dumaan dito? Ngumiti si Avi habang inilalabas ang isang antigong mapa ng lumang lungsod. Ang gintong tarangkahan ay higit pa sa isang istruktura. Ito ay isang buhay na kapsula ng panahon. Ang bawat bato nito ay naglalaman ng kwento ng mga henerasyon. Halika, may ipapakita ako sa iyo. Dinala siya ni Avi malapit sa gintong tarangkahan. May dala itong isang maliit na kasangkapang ginagamit sa pagsusuri ng mga bato. Tumigil sila sa isang bahagi ng pader na malapit sa tarangkahan. Tingnan mo ang mga ukit dito, sabi ni Avi habang tinuturo ang isang maliit na marka. Ito'y mula pa noong panahon ng mga Crusader. Ang ilan sa mga ukit ay may mga pangalan ng mga mandirigmang dumaan dito. Tumitig si Elias sa mga marka, pilit iniisip ang mga taong iniukit ang kanilang kwento sa bato. Paano sila nananatili sa kabila ng digmaan at panahon? Ang gintong tarangkahan ay hindi lamang ginawa para sa kagandahan. Ang disenyo nito ay sinadya upang tumagal, paliwanag ni Avi. Ngunit higit pa dyan, naniniwala akong ang espiritual na halaga nito ang nagiging dahilan kung bakit patuloy itong pinangangalagaan. Habang nag-uusap sila, lumapit ang isang grupo ng mga turista. Kabilang dito ang isang lalaki na tila pamilyar kay Elias. Napansin niya ang isang maliit na krus na nakasabit sa lid nito. Lucas, tanong ni Elias, nagulat. Ngumiti si Lucas, ang peregrinong kanyang nakilala noong nakaraang linggo. Hindi ko inaasahan na muli tayong magkikita. Nagpatuloy ang usapan ng dalawa habang tahimik na nakikinig si Avi. Sa gitna ng kanilang kwentuhan, biglang sinabi ni Lucas, Elias, alam mo ba na noong panahon ng mga Romano, ang tarangkahan ay ginamit bilang isang ruta para sa mga tagumpay ng imperyo. Ngunit kahit na para sa mga mananakop, ang presensya ng tarangkahan ay tila hindi basta-basta isang istruktura. Palagi itong may misteryo. Kinagabihan, habang binabalikan ni Elias ang kanyang mga tala, napansin niya ang isang detalye na tila tumutugma sa sinabi ni Lucas. Sa kanyang pananaliksik, nabanggit na ang gintong tarangkahan ay isa sa mga lugar kung saan ginanap ang mga seremonyang pangrelihiyon bago pa man ito ipinasara ni Sultan Suleiman. Ang tarangkahan ay tila naging salamin ng bawat panahon. Sa panahon ng mga Hudyo, ito ay naging daanan ng mga pari patungo sa templo. Sa panahon ng mga Kristiyano, ito ay naging simbolo ng muling pagkabuhay. Sa panahon ng mga Muslim, ito ay naging sagradong lugar malapit sa Dome of the Rock. Sa kanyang pagninilay sa gabing iyon, bumalik si Elias sa tarangkahan, dala ang kanyang mga tanong at pag-usisa. Ngunit sa halip na mga sagot, tila mas maraming tanong ang dumating sa kanya. Bakit ka nananatili dito? Tanong niya na para bang kinakausap ang tarangkahan. Ano ang lihim na dala mo na patuloy mong itinatanim sa isipan ng bawat dumarating? Biglang may narinig siyang boses mula sa likod. Ang lihim ng tarangkahan ay nasa pagtanggap, hindi sa mga sagot. Lumingon siya at nakita si Zohar, ang matandang lola ni Amal.
Nakangiti ito habang naglalakad papunta sa kanya. Zohar, sabi ni Elias, ano ang ibig mong sabihin? Ang bawat taong lumalapit sa tarangkahan ay may dala-dalang tanong, paliwanag ni Zohar. Ngunit hindi ito isang lugar para sa mga sagot. Ito ay isang lugar ng pananampalataya, isang paalala na may mga bagay na lampas sa ating pag-unawa. Habang nag-uusap sila, naramdaman ni Elias ang bigat ng kasaysayan sa kanyang paligid. Ang tarangkahan ay tila humihina, sumasabay sa bawat panalangin, bawat bulong, at bawat kwento na iniwan ng mga dumaan dito. Sa pag-uwi ni Elias sa gabing iyon, isang bagay ang malinaw, ang gintong tarangkahan ay hindi lamang isang relikya ng nakaraan. Ito'y isang buhay na simbolo ng pagsubok ng panahon, pananampalataya, at paghihintay. Sa kanyang isipan, nagsimulang mabuo ang ideya na ang tarangkahan ay may kwento na hindi natatapos, isang kwento na patuloy na isinusulat sa bawat henerasyong dumadaan dito. Ang sikat ng araw ay unti-unting sumilip sa mga guho ng lumang lungsod. Ang liwanag ay tumama sa gintong tarangkahan, na tila binibigyang diin ang bawat bitak ng mga batong matagal nang naging tahimik na saksi ng panahon. Sa araw na ito, nagpasya si Elias na ituloy ang kanyang mas malalim na pagsasaliksik. Ang mga natuklasan niya tungkol sa kasaysayan at kahalagahan ng tarangkahan ay tila hindi sapat, nais niyang lumalim pa. Dinala siya ng kanyang paghahanap kay E. Avi, na sumang-ayon na ipakita sa kanya ang ilan sa mga artifact na naugnay sa tarangkahan. Sa kabila ng pagkaabala nito, halatang may espesyal na interes si Avi sa layunin ni Elias. Hindi madalas na ang isang manunulat ay pumupunta rito upang tuklasin ang mas malalim na aspeto ng tarangkahan, sabi ni Avi habang inaayos ang kanyang mga salamin. Karamihan sa kanila hanggang sa ibabaw lamang ng kwento. Ngunit hindi ko nais na manatili sa ibabaw, sagot ni Elias. Naniniwala akong ang mga sagot na hinahanap ko ay nakabaon sa mas malalim na bahagi ng kasaysayan nito. Ngumiti si Avi. Kung gayon, halika. May ipapakita ako sa iyo. Dinala ni Avi si Elias sa isang makipot na lagusan sa ilalim ng lumang lungsod. Ang daan ay nababalot ng malamig na hangin, at ang amoy ng lumang bato at kahalumigmigan ay pumuno sa ilong ni Elias. Ang lagusan ay may mga pader na puno ng ukit at simbolo, na tila mga lihim na minsan ay binaliwala ng panahon. Ang mga lugar na ito ay bahagi ng orihinal na pader na sumuporta sa gintong tarangkahan, paliwanag ni Avi habang inilawan ang madilim na daan gamit ang isang flashlight. May mga bahagi dito na hindi pa naisasaliksik ng husto, ngunit ang ilan ay naglalaman ng mga inskripsyon na tila nagbibigay liwanag sa misteryo ng tarangkahan. Lumapit sila sa isang malaking bloke ng bato na may mga ukit na halos mabura na ng panahon. Binasa ito ni Avi ng marahan. Ito ay isang sinaunang panalangin. Sinasabing ang sinumang humipo sa tarangkahan at magbigay ng taos-pusong panalangin ay magkakaroon ng koneksyon sa banal. Tumitig si Elias sa ukit. Ang tarangkahan ay parabang hindi lamang isang pisikal na bagay, kundi isang portal ng pananampalataya. Tumango si Avi. Iyan ang palaging sinasabi ng mga eskolar. Ngunit ang tunay na misteryo ay ang tanong kung bakit napakaraming tao mula sa iba't ibang panahon ang nag-iwan ng kanilang marka dito. Habang bumalik sila sa opisina ni Avi, ipinakita nito ang ilang dokumento na kinuha mula sa mga lumang archive. Ang ilan ay mula pa noong panahon ng mga Hudyo, ang iba'y mula sa panahong Romano, at ang iba'y mula sa panahon ng mga Crusader. Ang bawat henerasyon ay tila nag-iwan ng bahagi ng kanilang sarili sa tarangkahan, sabi ni Avi habang inilalabas ang isang lumang pergamino. Tingnan mo ito, halimbawa. Ang pergamino ay naglalaman ng isang kwento tungkol sa isang pari na naglakbay mula sa malayong lugar upang magdala ng alay sa templo. Isinulat niya ang kanyang karanasan tungkol sa paglapit sa gintong tarangkahan, kung saan naramdaman niya ang presensya ng Diyos. Pansinin mo kung paano paulit-ulit ang tema ng pag-asa, dagdag ni Avi. Para sa maraming tao, ang tarangkahan ay hindi lamang isang lugar. Ito ay isang pangako. Sa parehong araw, nagpasya si Elias na muling bumalik sa tarangkahan. Sa pagkakataong ito, nagdala siya ng kamera upang kuhanin ang bawat detalye nito. Ang kanyang pagnanais na maintindihan ang mas malalim na kahulugan ng tarangkahan ay lumalalim, ngunit sa kanyang paglapit, napansin niya ang isang matandang lalaki na nakatayo sa lilim ng isang puno. Ito ang parehong lalaki na nakita niya noon pa. Ngayon, mas malinaw niyang nakita ang mga detalye nito, ang balabal nitong may ukit ng mga simbolo at ang paraan ng paghawak nito sa isang tungkod na tila puno ng kasaysayan.
Hindi ka na naman mapakali, bata, sabi ng lalaki nang makita si Elias. Pasensya na po, pero sino po ba talaga kayo? Tanong ni Elias, pilit pinipigilan ang kaba sa kanyang boses. Ngumiti ang matanda at sumandal sa tungkod nito. Ako ay isang tagapag-ingat ng kwento. Ang mga kwento ng tarangkahan at ng mga taong dumadaan dito. Paano ninyo nalaman ang tungkol sa akin? Nasa mata mo ang parehong katanungan na nasa mata ng lahat ng dumadaan dito. Ang tarangkahan ay hindi lamang isang pisikal na lugar, Elias. Isa itong salamin ng ating mga puso. Ang tanong ay hindi kung anong kwento ang dala ng tarangkahan, kundi kung ano ang kwento na dinadala mo rito. Habang tahimik na iniisip ni Elias ang sinabi ng matanda, napansin niyang unti-unting lumalapit ang ilang turista sa tarangkahan. Ang ilan ay tahimik na nagdarasal, ang iba'y naglalagay ng mga sulat sa pagitan ng mga bato nito. Sa mga taong iyon, nakilala niya ang ilan sa mga peregrinong nakasalamuhan niya noong nakaraan, kabilang sina Miriam at Zohar. Lumapit siya kay Miriam, na hawak pa rin ang kanyang rosaryo. Miriam, bakit ka bumalik dito? Hindi ako kailanman umaalis, sagot ni Miriam. Ang tarangkahang ito ay isang paalala sa akin na ang buhay ay hindi tungkol sa mga sagot, kundi sa pananampalataya. Habang pinagmamasdan ni Elias si Miriam, napansin niya si Zohar na tila may binibigkas na panalangin. Lumapit siya rito at tahimik na naupo sa tabi. Zohar, ano ang sinasabi mo sa panalangin mo? Tanong niya. Ang parehong bagay na lagi kong sinasabi, sagot ni Zohar. Na sana ang mga kwento ng aking pamilya ay makarating sa susunod na henerasyon. Na ang tarangkahang ito ay patuloy na maging paalala ng pag-asa. Sa pagtatapos ng araw, tumayo si Elias sa harap ng tarangkahan, dala ang lahat ng kanyang natutunan. Ang bawat bato, bawat ukit, at bawat kwento ay tila bumubuo ng isang larawan na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Ang tarangkahang ito, bulong niya, ay hindi lamang isang arkibo ng kasaysayan. Isa itong buhay na libro ng pananampalataya. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang malamig na hangin na tumama sa kanyang balat. Ngunit sa halip na kaba, isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Para bang ang tarangkahan ay nagsasabi ng isang lihim na hindi kailanman mailalathala, ngunit palaging nararamdaman. Sa kabila ng katahimikan ng gintong tarangkahan, ang lugar na iyon ay hindi nakaligtas sa mga alon ng alitan na dumaan sa kasaysayan. Habang si Elias ay patuloy na nagsasaliksik, nadiskubre niyang hindi lamang pananampalataya at pag-asa ang nagbigay kulay sa tarangkahan, kundi pati na rin ang tensyon, sigalot, at labis na pagkakahiwalay ng mga tao. Ang mismong pader na bumabalot sa tarangkahan ay naging saksi sa paglalaban ng ideya at kapangyarihan. Sa isang umagang puno ng ingay ng mga turista at deboto, muling bumalik si Elias sa tarangkahan. Ngunit sa halip na maramdaman ang kapayapaan na karaniwang bumabalot dito, napansin niya ang isang grupo ng mga tao na mainit na nagtatalo. Ang ilan sa kanila ay mukhang mga leader ng relihiyon, habang ang iba naman ay tila mga aktivistang may hawak na mga placard. Ang tarangkahang ito ay para sa mga Hudyo, sigaw ng isang lalaki na hawak ang kanyang balabal. Hindi. Ito ay para sa lahat ng naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos, sagot naman ng isa pang babae na tila bahagi ng isang grupo ng mga turista. Lumapit si Elias upang pakinggan ang kanilang argumento. Ang tensyon sa hangin ay halos mahawakan at bawat salita ay puno ng damdamin. Ang kasaysayan ng tarangkahan ay malinaw, sigaw ng isang elder. Ito ay bahagi ng ating tradisyon, ang lugar kung saan daraan ang Mesyas upang ibalik ang hustisya sa mundo. Ngunit paano ang mga Kristiyano? Tanong ng isang debotong may hawak na krus. Ang tarangkahan ay simbolo rin ng pagbabalik ni Jesus sa wakas ng panahon. Hindi ito maaaring ariin ng isa lamang. Sa isang sulok, tahimik na nanonood ang isang imam na mukhang sinusuri ang sitwasyon. Nang hindi na niya matiis ang ingay, tumayo siya at nagsalita ng mahinahon ngunit puno ng otoridad. Ang lahat tayo ay may kani-kanyang pananaw tungkol sa tarangkahang ito, sabi niya. Ngunit hindi ba natin maaaring tingnan ito bilang isang lugar ng pagkakaisa, hindi pagkakahati? Sandaling tumigil ang pagtatalo. Kahit si Elias, na karaniwang nanonood lamang, ay naramdaman ang bigat ng mga salitang iyon. Pagkatapos ng tensyonadong insidente, lumapit si Elias sa imam na nagpakilalang si Imam Yusef. Napansin ko po ang inyong mga salita kanina, sabi ni Elias. Ano po ang inyong pananaw tungkol sa tarangkahan? Ngumiti si Yusef at tumingin sa tarangkahan na parabang ito ay isang matandang kaibigan. Ang tarangkahang ito ay may kakaibang kapangyarihan.
Sa kabila ng lahat ng alitan, ito'y nananatiling matatag. Para sa akin, ito ay simbolo ng awa at paghuhusga. Sa Islam, naniniwala kami na ito'y magiging bahagi ng araw ng paghuhukom, kung saan haharap ang lahat sa banal na paghuhusga. Ngunit higit pa roon, ito ay paalala na ang Diyos ay higit sa ating mga pagkakaiba. Tahimik na tumango si Elias. Ngunit paano natin ito gagamitin upang magkaisa ang mga tao, gayong ito rin ang nagiging sanhi ng alitan? Tumawa si Yusef ng mahina. Iyan ang hamon, Elias. Ngunit marahil, ang hamon na iyan ay ang mismong dahilan kung bakit ang tarangkahan ay nananatiling nakasara. Ito'y naghihintay, hindi lamang sa isang tao o pangyayari, kundi sa panahon kung kailan ang mga tao ay handa nang harapin ang kanilang mga pagkakaiba ng may paggalang. Habang papalayo si Elias mula kay Yusef, napansin niyang muli si Zohar na nakaupo sa lilim ng isang puno malapit sa tarangkahan. Mukha itong nag-isip ng malalim, hawak ang isang piraso ng papel na tila isang sulat. Zohar, tanong ni Elias habang lumalapit. Ano po ang iniisip ninyo? Tumingin si Zohar sa kanya, at sa unang pagkakataon, napansin ni Elias ang lungkot sa kanyang mga mata. Iniisip ko ang mga alitan na bumabalot sa lugar na ito. Napakarami ng dumaan, napakarami ng nag-claim na ang tarangkahang ito ay kanila. Ngunit sa totoo lang, wala itong tunay na nagmamay-ari. Ito ay para sa lahat ng naghahanap ng pag-asa. Tinitigan ni Elias ang papel sa kamay ni Zohar. Ano po yan? Isang mahinang ngiti ang lumabas sa labi ni Zohar. Ito ay sulat ng aking lolo na iniwan niya bago siya pumanaw. Sa sulat na ito, sinabi niyang ang gintong tarangkahan ay isang paalala na ang lahat ng pananampalataya ay nagmumula sa iisang pinagmulan, ang pagnanais na maging mas malapit sa Diyos. Sa sumunod na araw, muling bumalik si Elias sa tarangkahan. Ang lugar ay mas tahimik ngayon, ngunit ang bigat ng mga tensyon na nangyari noong nakaraang araw ay nanatili. Umupo siya sa isang sulok, hawak ang kanyang notebook, at nagsimulang magsulat. Habang nagsusulat, napansin niya ang ilang mga bata na naglalaro malapit sa tarangkahan. Ang kanilang halakhak ay tila nagsilbing kontrapunto sa mga seryosong usapan ng mga matatanda. Napangiti si Elias habang pinapanood sila. Marahil, ang susi sa pagkakaisa ay nasa kanila, bulong niya sa sarili. Ang mga bata ay hindi pa nahahati ng mga ideya at tradisyon. Para sa kanila, ang tarangkahang ito ay isang lugar lamang kung saan maaari silang maglaro. Sa gabi, habang nagmumuni-muni si Elias, naalala niya ang sinabi ni Yusef, ang tarangkahan ay naghihintay sa panahon kung kailan ang mga tao ay handa ng magkaisa. Habang nakaupo sa kanyang silid, tinitigan niya ang kanyang notebook na puno ng mga kwento ng mga taong kanyang nakilala. Sa bawat pahina, nakita niya ang mga tema ng alitan, ngunit naroon din ang mga pag-asa, ang pagnanais ng lahat na mahanap ang kahulugan ng tarangkahan. Siguro, hindi tungkol sa pag-claim kung sino ang may karapatan dito, bulong niya. Siguro, ang tarangkahan ay naririto upang ipaalala sa atin na sa kabila ng ating mga pagkakaiba, lahat tayo ay naglalakad sa isang landas patungo sa Diyos. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nadarama ni Elias ang lalim ng koneksyon niya sa gintong tarangkahan. Sa bawat sulok at bitak ng mga bato nito, tila naririnig niya ang mga tinig ng mga taong dumaan sa lugar na iyon. Mga panalangin, awitin, at bulong ng pag-asa na iniwan ng mga naglakbay mula pa sa iba't ibang panahon. Ngunit ang mga boses na ito, bagamat mahina, ay tila mas tumitindi habang pinipilit niyang intindihin ang kwento ng tarangkahan. Isang umaga, nagpasya si Elias na magtanong sa mga lokal na residente sa paligid ng lumang lungsod. Gusto niyang marinig ang kanilang mga personal na kwento tungkol sa tarangkahan, umaasang ang mga ito ay magbibigay liwanag sa kanyang pananaliksik. Ang unang nakausap niya ay si Ahmed, isang tindero ng mga antigong alahas na matagal nang nagtitinda sa parehong lugar. Sa kanyang maliit na tindahan malapit sa tarangkahan, ang mga kwintas at singsing ay tila puno ng kasaysayan. Nang tanungin ni Elias kung ano ang kanyang kwento tungkol sa tarangkahan, ngumiti si Ahmed at tumingin sa malayo. Noong bata pa ako, sabi ni Ahmed, madalas akong samahan ng aking ama dito tuwing gabi. Sabi niya, ang tarangkahan ay isang lugar kung saan ang mga pangarap ay naririnig ng Diyos. May isang gabi na nanalangin siya dito. Hindi ko alam kung ano ang sinabi niya, pero kinabukasan, biglang bumuti ang kalagayan ng aming pamilya. Simula noon, naniniwala akong ang tarangkahan ay may kakaibang kapangyarihan. Nagulat si Elias sa kwento ni Ahmed. Ano sa tingin mo ang nagpapabanal dito? Tanong niya.
It's not just the stones, sagot ni Ang. It's the people, their faith, their prayers. Lahat ng pumupunta dito ay nag-iwan ng bahagi ng kanilang sarili. Pagkatapos ng usapan nila ni Ahm, nagpatuloy si Elias sa kanyang paglalakad at nakilala si Nadia, isang babae na naglalakad kasama ang kanyang anak. Si Nadia ay isa ring residente ng lugar at madalas magpunta sa tarangkahan para manalangin. Ang tarangkahang ito, sabi ni Nadia habang hawak ang kamay ng kanyang anak, ay naging parte ng aking buhay mula noong nawala ang asawa ko. Dito ako pumupunta para magtanong sa Diyos. Hindi niya sinagot ang lahat ng tanong ko, pero binigyan niya ako ng kapayapaan. Iyon ang pinakamahalaga. Tumitig si Elias sa bata, na masaya namang naglalaro malapit sa mga pader. Ano ang gusto mong ipamana sa kanya tungkol sa tarangkahang ito? Tanong niya. Gusto kong malaman niya na ang pananampalataya ay hindi tungkol sa mga sagot, kundi sa pagtitiwala, sagot ni Nadia. Ang tarangkahan ay paalala na kahit gaano man kalalim ang ating mga sugat, may liwanag na naghihintay. Habang papalapit ang hapon, napansin ni Elias ang isang lalaking tahimik na nakaupo sa lilim ng puno malapit sa tarangkahan. Sa tabi nito ay isang maliit na gitara. Nang tanungin niya ang lalaki kung bakit siya naroon, ngumiti ito at sinimulan ang isang kanta. Ang melodya ay mabagal, puno ng emosyon, at ang mga salitang Hebreo ay tila umaalingaw-ngaw sa paligid. Ang kanta na yan, sabi ng lalaki, na nagpakilalang si Levi, ay tungkol sa mga taong nawawala, ngunit natagpuan ang kanilang daan pabalik sa Diyos. Ang tarangkahan ay isang lugar kung saan ang mga nawawala ay pwedeng maghintay. Hindi ba't lahat tayo, sa isang punto ng buhay natin, ay nawawala? Nag-isip si Elias sa sinabi ni Levi. Totoo nga, naisip niya. Ang lahat ng kanyang nakilala ay tila may sariling kwento ng pagkaligaw at paghahanap ng daan. At ang tarangkahan ay hindi lamang isang pisikal na poop, ito ay simbolo ng kanilang paglalakbay. Sa pagtatapos ng araw, muling bumalik si Elias sa tarangkahan. Sa pagkakataong ito, dinala niya ang kanyang notebook at sinimulang isulat ang mga kwento ng mga taong nakilala niya. Habang sinusulat niya ang bawat detalye, parang naririnig niyang muli ang mga tinig nila, ang boses ni Ahm na puno ng pasasalamat, ang ngiti ni Nadia habang kasama ang anak niya, at ang kanta ni Levi na tila umaalingaw-ngaw pa rin sa hangin. Ngunit habang nagmumuni-muni siya, narinig niya ang yabag ng mga paa na papalapit. Nang lingunin niya, naroon ang matandang lalaki na nakita niya noon pa. Sa pagkakataong ito, may hawak itong isang lumang scroll. Hindi kita iniwan, bata, sabi ng lalaki habang iniabot ang scroll kay Elias. Ito ang kwento ng tarangkahan na isinulat ng mga taong nauna sa atin. Ngunit tandaan mo, kahit ito'y bahagi ng kasaysayan, ang tunay na kwento ng tarangkahan ay nasa puso ng bawat dumadaan dito. Binuksan ni Elias ang scroll at binasa ito. Ang nilalaman nito ay isang koleksyon ng mga dasal, panaginip at pangako mula sa iba't ibang panahon. Ang bawat salita ay tila buhay at naramdaman niya ang bigat ng kasaysayan na bumalot sa kanya. Sa sandaling iyon, naisip niya na ang gintong tarangkahan ay hindi lamang isang simbolo ng pananampalataya. Ito ay buhay, isang tagapag-ingat ng mga kwento, boses, at pag-asa ng bawat taong pumunta rito. Ang araw ay muling sumikat sa lumang lungsod ng Jerusalem. Ang gintong tarangkahan ay tila nababalot ng mapayapang katahimikan, ngunit sa puso ng mga taong dumaraan dito, ito ay isang sentro ng malalim na pagninilay at tanong. Para kay Elias, ang mga linggo ng pagsasaliksik at pakikipag-usap sa mga tao ay nagdala ng mas malinaw na larawan tungkol sa tarangkahan, ngunit ang larawan ay hindi kumpleto. Sa umagang iyon, naglakad si Elias sa paligid ng tarangkahan. Ang lugar ay abala sa mga deboto at turista, ngunit may kakaibang enerhiya ang hangin. Lumapit siya sa isang maliit na grupo ng mga mananaliksik mula sa iba't ibang bansa. Ang ilan ay mga teologo, habang ang iba ay mga arkeologo. Lahat sila ay nagtitipon upang talakayin ang mga posibilidad na dala ng tarangkahan. Hindi ba't napakahalaga ng tarangkahan na ito sa Judasmo? Tanong ng isang babae na may dalang notebook. Napakahalaga, sagot ng isa pang lalaki, ngunit hindi lang sa Judasmo. Para sa mga Kristiyano, ito ang daanan ng pagbabalik ni Jesus. At sa Islam, ito ay mahalaga sa propesya ng araw ng paghuhukom. Tahimik na nakikinig si Elias habang patuloy ang diskusyon. Ang bawat salita ay puno ng sigla at opinyon, ngunit napansin niya ang isang bagay, ang bawat isa ay tila nakatingin sa tarangkahan mula sa sariling lente. Paano kung ang tarangkahan ay hindi lamang para sa isang pananampalataya? Tanong niya nang hindi inaasahan.
Ang lahat ay tumingin sa kanya. Paano kung ito ay isang paalala na tayong lahat, anuman ang ating relihiyon, ay may isang layunin, ang paghahanap sa Diyos? Ang tanong ni Elias ay nag-iwan ng katahimikan. Sa katahimikang iyon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang sariling mga iniisip. Ang tarangkahan ay tila nagsasabi ng isang kwento na hindi kayang tapusin ng isang pananaw lamang. Habang naglalakad siya palayo sa grupo, nakilala niya si Imam Yusef na naroon upang magsagawa ng panalangin. Nakita siya ng imam at mumiti. Elias, mukhang marami kang iniisip, sabi ni Yusef habang iniabot ang isang maliit na aklat ng mga dasal. Marami po akong tanong, Imam, sagot ni Elias. Napansin ko na ang bawat taong nakakausap ko ay may sariling pananaw tungkol sa tarangkahan. Ngunit wala pang nakakabuo ng buong larawan. Tumango si Yusef. Ang pananampalataya ay tulad ng isang salamin na basag. Ang bawat piraso ay may kakaibang anyo, ngunit kapag pinagsama-sama, makikita mo ang kabuuan. Sa kalapit na sulok ng tarangkahan, nakita ni Elias si Miriam, ang debotong Kristiyano na kanyang nakilala dati. Nakaupo ito sa lilim ng pader, tangan ang kanyang rosaryo. Lumapit si Elias upang kumustahin siya. Mukhang mas tahimik ka ngayon, Miriam, sabi ni Elias habang naupo sa tabi niya. Ngumiti si Miriam at tumingin sa tarangkahan.